Ang nag-iisang Comics reader. Biglaan na lang na bumangon ang mayordomo sa batang katawan ni Doc Aaron pero madali lang din naman siyang nasanay sa katawan na ito at nakayanan pa niyang gamitin ang Great Sword Arts, Verse 3, Piercing Wind. Kabanata 1. Sa ilalim ng mapayapang gabi sa isang teritoryo ay may matanda ang napapabuntong hininga na lang. Sapagkat nag-aalala siyang magugutom ulit ang mga mamamayan pero hindi man lang nag-iisip ang kanilang Doc kung paano ito solusyonan. Nang biglang may nagliliyab na bulalakaw ang bumagsak sa teritoryo nila. Nung sumilip sa labas ang matanda ay bumungad sa kanya ang sigaw ng mga napapaslang na mga mamamayan nila. Nagtataka na lang siya kung ang hukbong imperial ba ang may kagagawa nito? Kung ang kasakiman ba ng emperador ang dahilan ng pagkabagsak ng kanilang teritoryo? Kaya tinawag pa nga ng matanda na bulok na bastardo si Emperador Zeron. Hanggang sa mas marami pang bulalakaw ang pabagsak na sa teritoryo pero napansin ng matanda na nakatayo lang ang kanilang Doc. Kahit na sinisigawan niya pa ito ay wala pa ring ginagawa ang Doc na parabang tinanggap na niya ang magiging kahihinatnan nila. Hanggang sa natamaan na ng bulalakaw ang Doc at ang matanda. Habang nasusunog ay buong lakas pa niyang isinisigaw ang Doc. At yun na nga nangyari kung papaano nahulog ang walang kwentang teritoryo ng Bran. Nang biglang may nagising na binata ang halatang natataranta na. Ang isa sa mga mayordomo ng walang kwentang teritoryo ng Bran na dapat ay napaslang na rin ay hindi makapaniwala na siya ang Doc. Nabuhay siyang muli sa katawan ng Doc 20 taon na ang nakakaraan. Isang araw na ang nakalipas simula nung nabuhay siyang muli sa katawan ni Doc Aaron, dahil sa sobrang pagkalito ay huminto siya sa pagkain at pag-inom, at ikinulong pa niya ang sarili niya sa kanyang silid. Nung pangalawang araw ay nakatulog siya habang minumura ang emperador na pumaslang sa kanya at sa lahat ng mga mamamayan. At paulit-ulit pa siyang bumabangon at iinisip kung papaano siya maghihiganti. Nung pangatlong araw ay tumigil na siya sa pagmumura at napagdesisyonan niyang gagamitin niya ng husto itong pangalawang pagkakataon niya. Pagkatapos ay nagkulong pa rin siya sa kanyang silid at inumpisahan na niyang imbestigahan ang lahat ng tungkol sa Doc. Para mamuhay bilang Doc at pigilan ang paparating nilang pagbagsak. Pagkalipas ng ilang araw ay bigla na lang siyang nakaramdam ng lubos na pagkagutom. Makikita na ngang pinipiga niya ang tinapay habang iniisip na pagkatapos niyang gawin ang lahat ng makakaya niya para iligtas ang mga mamamayan na hindi man lang makakain ng kahit na maliit lang na piraso ng tinapay ay wala man lang pakiang kanilang Doc na parang hindi niya responsibilidad ang mga mamamayan na namamatay na sa harapan niya. Pinapagalitan na nga siya ng nakababate niyang kapatid na si Cheryl na tinatanong na hindi ba alam ni Aaron kung gaano kahalaga ang tinapay na hinahawakan niya ngayon. Kaya nagpapawis na si Aaron na sinabing mas madali niya raw nakakainin ng tinapay kapag ganito ang ginawa niya. Naalala niyang ang may libreng oras si Cheryl kaya may pupuntahan daw muna silang dalawa. Kaya napatanong na lang ang kapatid niya kung saan. Pumunta na nga ang dalawa sa isang madilim na silid kasama ang isang lalaki. Nagtataka na lang na tinanong ng Knight Captain na si Romel na isang hindi opisyal na Swordmaster kung bakit siya pinapunta ni Aaron sa lugar na ito na suot ang kanyang armor. Ibinunyag na nga agad ni Aaron sa kanila na plano ni Emperador Zero na paslangin silang lahat. Kaya hindi na nakapagtatakang magugulat ang dalawa. Nagdududa pa rin naman si Cheryl na gagawin yun ang kanilang tiyuhin at napatanong na lang siya tungkol sa pangako ni Emperador Zero sa kanilang yumaong ama. Ang sagot ni Aaron ay hindi na raw kakaiba na masira ang pangako na yun hanggat may karapatan sila sa succession na maging emperador at hindi lang yun sapagkat may nakalap din daw siyang impormasyon na plano ng emperador na sirain ang kanyang pangako sa pamamagitan ng palihim na pamamaraan. Ang Dragon's Blessing, iniisip ni Aaron na panahon na raw para gamitin yun. Pero tinanong lang ni Cheryl kung hindi ba si Aaron mismo ang nagsabing itago nila yun hanggang huli. Ang direktang sagot ni Aaron sa kanya ay hindi kasali ang pagkamatay nila sa huli na binanggit niya. Kahit na nalilito pa rin si Cheryl sa nangyayari ay alam niyang hindi nagsasabi ng kalokohan ang kanyang kuya. Kaya ginamit na niya nga ang kanyang mahika para magbukas ng portal at si Romel naman na ang nalilito ngayon. Sapagkat hindi naman pala sinabi ni Cheryl sa kanya na isa siyang hindi opisyal na salamangkero. Nung nakarating na sila sa lugar ng Frozen Land ay nag-stretching pa si Cheryl na sinabing baka hindi raw gagana ang gagawin niya sapagkat matagal na panahon na ang nakalipas. Ginamit na niya nga ang kanyang apoy na mahika na mistulang isang ulo ng apoy. Pagkatapos ng ilang beses na pag-indayog niya ng kanyang tungkod ay bigla na lang na nagbukas ang mata ng apoy na ulo at agad itong nakagawa ng malaking pormasyon ng maraming apoy.
Nagulat na lang si Romel na tinatawag ang mahika na Wheel of Inferno at ang puntirya ng kanyang mahika ay ang tuktok ng bundok. Pagkatapos nitong sumabog ay bigla na lang na nawala ang parteng iyon ng bundok. Kaya mas lalo pa ulit na nagulat si Romel. Samantalang nakukulangan pa si Cheryl sa lakas ng atake niya sapagkat para sa kanya ay hindi pa siya ganap na 7th circle na salamangkero. Pero nagpapawis ng tinanong ni Romel na hindi ba ibig sabihin nito ay isa na siyang 7th circle na salamangkero? Sumang-ayon naman si Cheryl pero hindi pa raw ito sapat para kalabanin ang buong hukbong imperial. Kahit na kalmado ang pagkakasabi ni Aaron na hindi pa ito sapat kumpara sa hukbong imperial ay natataranta na rin siya sa isipan niya sapagkat 5th circle lang ang nakasulat sa talaarawan ng Doc. Kaya hindi niya rin inaasahan na isa palang archmage si Cheryl. Sabi pa ni Cheryl na wala lang daw ang kapangyarihan niya kumpara sa kanyang kuya. Kaya napatanong na naman si Romel kung totoo ba yon? Ang sagot lang ni Aaron ay susubukan niya lang muna. Sapagkat kahapon, habang binabasa ang talaarawan ay nakasulat dito na 5th circle na salamangkero si Cheryl at isang Grandmaster rank na swordsman ang Doc. Kaya ang ibig sabihin nito ay kaya niyang gamitin ang kapangyarihan na yon. Kaya kumuha siya ng isang libro na pinamagatang Basic Imperial Swordsmanship habang iniisip na walang magaling sa isang bagay sa simula pa lang kaya ito na muna ang uumpisahan niya. Pagbalik sa kasalukuyang kaganapan ay nakataas na nga ang kanyang espada na biglang naglabas ng kulay asul na kuryente at isinigaw na niya nga ang Greatsword Arts verse 3, Piercing Wind. Nung tumama na ang atake niya sa bundok ay bigla na lang itong nakalahati at bumagsak sa lupa. Kalmado lang niyang ibinalik ang kanyang espada habang nagtataka sa isipan niyang kahit na hindi niya pinuntirya ang bundok ay mabuti na lang at gumana ito. Kaya nalaglag na lang ang panga ni Romel sa nasobrahang lakas ng dalawang magkapatid. Kinabukasan ay may dragon ang lumilipad sa kalangitan at napahinto na lang ito sapagkat may naamoy siyang pamilyar sa kanya. Yun pala ay ang amoy ng blessing na ibinigay niya sa isang tao ilang libong taon na ang nakalipas. Bigla niya lang nainikot ang kanyang katawan at mabilis na bumaba na nagpalit ng kanyang anyo bilang ibon. Pagkadapo niya sa lupa ay tinawag pa niya ang kanyang anyong tao na ito ay natural na tignan. Naglakad na nga siya sa kagubatan at ang balak na niyang gawin ngayon ay puntahan ang mga taong nakatanggap ng kanyang blessing. Kabanata 2. Sa araw na napagdesisyonan na ng mayordomo na maging si Doc Aaron, ang una niyang ginawa ay ang basahin ang talaarawan ng orihinal na Doc Aaron. Nakasaad dito na ilang taon na ang nakalipas simula nung tinulungan ng feudal lord ang kanyang tiyuhin na si Zeron para i-pressure ang matanda niyang ama at agawin ang trono. Hindi nagtagal ay namatay na nga ang kanyang ama at agad din silang pinaalis kasama si Cheryl sa kaharian. Ang natatanging dahilan lang kung bakit sila nakaligtas ay dahil sa kondisyon at panunumpa na pinagawa ng kanyang tatay sa tiyuhin nilang si Zeron. Na para protektahan sila ng mga bata pa lamang. Sapagkat ang sinabi ng kanyang yumaong ama ay sinisigurado niya raw na hindi pagnanasaan ng mga anak niya ang trono kaya pabayaan na lang nila si Aaron na mabuhay sa teritoryo ng Bran na nasa labas ng kontinente bilang isang Doc. Ang lugar na ito ay isang sira-sira ng tanggulan na ipinatayo sa tigang na lupain kung saan hindi man lang pwedeng magsaka at ito rin ay patuloy na inaatake ng mga halimaw. Dahil sa blessing ng dragon na nasa kanila Aaron at Cheryl sa pagsilang pa lamang nila ay meron na agad silang kapangyarihan na katumbas ng Grandmaster. Alam nilang meron na silang sapat na kapangyarihan para lutasin ang mga problema sa teritoryo nila pero sa huli ay napagdesisyonan ng dating Aaron na mabuhay habang pinapanatili ang mababang profile. Para na rin tuparin ang panunumpa ng kanyang ama na dating emperador. Pero naasar lang ang muling nabuhay na mayordomo na tinanong si Doc Aaron kung mas importante ba ang pangako para sa mga patay kaysa sa buhay ng mga nabubuhay. Ang kasalukuyan naman na nagaganap sa plaza ng Bran ay may bata ang hindi makatingin sa kamay niyang may bukol na kasalukuyang pinapagaling. Nung napansin niyang kayang-kaya na niya itong igalaw ay namangha na lang siya sapagkat hindi na masakit ang kanyang kamay. Pinapagalitan na nga siya ng babae na huwag siyang maglaro ng masyadong mapanganib. Sapagkat ang babaeng ito ay si Cecilia, 21 taong gulang na saintess ng Vivian Order. Nahihiya na lang na sumang-ayon ng bata sa kanya at namula pa ang pisngi nito nung tinawag siya ni Cecilia na good boy. Hanggang sa may sigaw silang narinig na utos daw ng kanilang Panginoon na magtipo na sila sa plaza. Pagkalipas ng ilang sandali ay humarap na nga si Aaron sa mga mamamayan. Pero nagagalit na agad ang mga ito na nagtataka kung bakit biglaan na lang siyang magtatalumpati.
Hanggang sa may nagtanong kung narinig na ba nila na naging weird ang kanilang Panginoon sa mga nakaraang araw. Tinipon pa niya raw ang mga kabalyero na naglilibot para maghanap lang ng pagkain at tinuruan sila ng leksyon. Habang naguguluhan ang mga mamamayan ay iniisip lang ni Aaron na kahit na ang mga tagasunod ay hindi naiintindihan ang nangyayari kaya natural lang na sabihin yun ng mga mamamayan. Inumpisahan na niya nga ang kanyang talumpati na sinabing dumarami na raw ang mga orcs at plano pa ng mga ito na puntiryahin ang kanilang teritoryo. Sa sandaling mapalibutan ng mga orcs ang kanilang Kastila ay mawawala na sila ng paraan para makakuha ng pagkain kaya hindi naman pwede na wala silang gawin at mamatay na lang sa gutom. Pero wala lang para sa mga mamamayan ang balita ni Aaron sa kanila sapagkat matagal na itong ginagawa ng mga orcs. Kaya tinanong na nga sila ni Aaron kung magiging biktima lang ba sila ng mga bastardong orcs o susundan nila siya na makipaglaban para mabuhay. Napatulala na lang ang mga mamamayan sa tanong ni Aaron kung anong laban ang pinagsasabi niya. Inanunsyo na nga ni Doc Aaron na bilang Panginoon nila at Panginoon ng teritoryo ng Bran ay idinedeklara niyang simula ngayon ay hindi na pinoprotektahan ang teritoryo ng Bran. Simula ngayon ay sila na ang mga mananakop. Kaya mas lalo lang na nagtaka ang mga mamamayan na papaano sila naging mga mananakop. Hanggang kailan nila papabayaan na itambak ang mga butil ng bigas sa bodega ng mga orcs? Hanggang kailan nila papabayaan na panuorin lang na maging mas mayaman pa ang mga orcs sa kanila? Kaya nabigla na lang ang mga mamamayan sapagkat mas mayaman pa pala ang mga orcs sa kanila. Pero napangiti lang si Aaron na iniisip na kinagat na nila ang pain niya. At hinimok na niya nga ang mga mamamayan na pagnakawan na nila ngayon ang mga orcs para yumaman sila. Kaya nagbunyi na ang mga mamamayan na iniisip lang na yayaman na sila. Samantalang nakasuot lang ng balabal ang dragon sa gilid na nagtataka kung si Aaron ba ang nakakuha ng blessing niya. Huminto lang siya para tumingin pero ngayon sa tingin niya ay merong potensyal si Aaron. Kaya ginamit niya ang kanyang mahika para makagawa ng sulat. Samantalang sa loob ng silid ay may sigawan ng naririnig. Sapagkat nagtatalo na pala si Aaron at ang matanda kung bakit hindi raw pwedeng bumili ng 100 armor si Aaron at ang inaalala lang naman ng matanda ay papaano kung mabigo si Aaron sa kanyang orc expedition. Habang abala ang dalawa sa ginagawa nila ay nung may kumatok lang sa pintuan ay sumigaw na agad sa galit ang dalawa. Ang sinabi lang ng kumatok na meron daw isang lalaki na may liham ng rekomendasyon ni Doc Rhinon ang naririto. Kaya natulala na lang ang dalawa. Nagpakilala na nga ang dragon na tinawag ang sarili niya bilang si Kainos at naririto raw siya dahil sa rekomendasyon ni Doc Rhinon. Sa tono ng salita niya ay nagtataka si Aaron kung ano ito pero sa isipan niya ay naalala niyang nanatili lang si Kainos bilang strategist ng teritoryo at umalis din agad pagkalipas ng 1 taon. Mahirap din siyang kalimutan dahil sa damit niya. Nung ibinuklat na nga ni Aaron ang sulat ay nakasaad dito na 3 taon na raw simula nung napunta si Aaron sa teritoryo ng Bran. Sa loob ng teritoryo na napupuno ng mga halimaw ay walang araw daw ang lumipas na hindi siya komportableng iniisip ang paghihirap na nararanasan ni Aaron. Kaya sa pagkakataong ito ay nagpadala si Doc Rhinon ng maaasahan na strategist na may dalang maliit na pondo para patakbuhin ang teritoryo niya. At inaasahan niyang gagamitin ni Aaron ng husto si Kainos sa susunod na 3 taon. Iniisip lang ni Aaron na isang tapat na tagapaglingkod si Doc Rhinon sa yumaong emperador. Nabigla na lang siya na sinisiguradong tinanong ang tungkol sa maliit na pondo. Kaya biglang sumulpot ang kakaibang ngiti ng matanda. Kinumpirma nga ni Kainos na nagpadala si Doc Rhinon ng 50,000 ginto. Agad na lang na napalitan ng lungkot ang mukha ng matanda sapagkat hindi na raw gaanong mapagbigay si Doc Rhinon pero pinatigil lang siya ni Aaron dahil pwede nilang gamitin ang pera para bumili pa ng mas maraming armor at gamitin ang matitira para panatilihing malinis ang teritoryo. Nagtaka lang ang matanda kung bakit pa nila gagamitin sa pagpapalinis ng teritoryo ang pera. Ang paliwanag sa kanya ni Aaron ay ito ay isang investment dahil kung hindi malinis ang teritoryo ay magkakasakit ang mga mamamayan at kung magkakasakit sila ay mababawasan ang mga trabahador at kapag mababawasan ang lakas paggawa ay merong trabahador ang kailangan na magtrabaho ng mas mabuti hanggang sa sumuko ang katawan nila dahil sa sobrang trabaho at sa huli ay babagsak din ang teritoryo nila. Ang iniisip lang ni Kainos ay malayo raw yun na lohika pero bilang Panginoon na iniisip lang ang sarili niya ay tama raw ang ideya ni Aaron. Dahil pa sa pagiging maselan at pag-iisip ni Aaron tungkol sa kalinisan ay napapaisip na lang si Kainos na gamitin siya bilang mayordomo ng kanyang pugad. Umalis lang ang matanda na sinabing wala na raw sa kamay niya ang mangyayari at gawin na lang daw ni Aaron kung ano ang gusto niya.
At padabog pa nga niyang isinara ang pinto. Samantalang iniisip lang ni Aaron na perpektong timing ang pagdating ng isang strategist sapagkat iniisip niyang kailangan na niyang magbasa ng mga libro na tungkol sa taktika. Bagamat nirekomenda ng Doc si Keynos ay hindi pa rin naman pwede para kay Aaron na ipunta siya sa importanteng posisyon. Naiintindihan naman yun ni Keynos kaya sinabi na ni Aaron na habang nagaganap ang Orc campaign ay titignan niya ang kakayahan ni Keynos bilang strategist. Ang sagot lang ni Keynos ay yun ang kanyang espesyalidad kaya iwan na yun ni Aaron sa kanya. Pero ang sinasabi niya sa kanyang isipan ay ang lakas ng loob ng mababang taong ito na suriin siya. Ang iniisip lang naman ni Aaron ay kung maayos ang mangyayari sa pagkakataong ito ay pagtatrabahuin niya si Keynos ng gusto sa loob ng 3 taon. Samantalang sa isipan ni Keynos ay kapag mas lalo niya raw na nakikita ang taong ito ay mas lalong nagiging kawili-wili ang tingin niya sa kanya. Dagdag pa pala ni Aaron na pagkatapos ng digmaan na ito ay plano niyang bumuo ng dungeons na agad naman na ikinagulat ni Keynos. Makalipas ang 1 linggo ay nagtipon na nga ang mga sundalo at mga mamamayan ng Bran. Nakakasigurado si Aaron na ang lahat ay pamilyar sa estratehiya na gagawin nila pero tinanong niya pa rin kung meron pa ba ang may kailangan ng mas mabuting pagpapaliwanag. Wala naman nagsalita sa mga mamamayan kaya nagbigay na siya ng utos na aalis na sila agad. Sapagkat ang araw na ito ay ang araw na magiging mayaman sila sa pamamagitan ng pagsira sa mga orcs. Kaya nagbunyi na ang lahat at nung ibinukas na ang tarangkahan ay naglakbay na sila para sugurin ang mga orcs.